Dakilang Ama, sa pagtatapos ng panahon ng Adbyento, sinisindihan namin ang kandila ng pag-asa, kapayapaan, kagalakan at pag-ibig. Pagkalooban mo kami ng lakas ng loob na maibahagi ang iyong pagmamahal sa buhay at sa sanlilikha, pagmamahal sa mga makasalanan at mga banal, pagmamahal sa mahihirap at inaapi. Lubos kaming nagpapasalamat sa lahat ng pagpapalang tinatanggap namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap at makibahagi sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang bahagi ng pagdiriwang, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, ipinahahayag ni Propeta Mikas na isisilang ang pastol na hari sa Bethlehem, ang lupang sinilangan ni Haring David. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Bethlehem, Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angka ni Juda, ay sa iyo magmumula ang isang maghahari sa Israel. Ang pinagmula ay buhat pa ng una, mula pa noong unang panahon. Kaya nga, ang bayan ng Panginoon ay ibibigay niya sa kamay ng mga kaaway hanggang sa isilang ng babae, ang sanggol na maghahari. Pagkatapos, babalik sa Israel ang nalabi sa bansang ito. Pagdating ng haring iyon, pamamahalaan niya ang Israel sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Taglay niya ang kadakilaan ng pangalan ng Panginoon na kanyang Diyos. At ang Israel ay mamumuhay na ligtas, sapagkat ang haring iyon ay kikilalanin ng buong sanlibutan. Sa kanya magmumula ang kapayapaan natin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Akitin mo, buong mahal, iligtas kami taglawa. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila, pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong itong muli pagyamanin at iyong iligtas. Umapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalagumon, iyong pinalakas. Akitin mo, iligtas kami taglawa. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan, yabang hinirang mo ay iyong ipagsanggalang, iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung magkagayon, magbabalik kami, di na magtataksil sa'yo kailanman. Kami pagsiglahit, aming pupurihin ang iyong pangalan. Akitin mo, buong mahal, iligtas kami taglawa. Akitin mo, buong mahal, iligtas kami taglawa. Sa ikalawang pagbasa, higit pa sa mga alay at mga sakripisyo ng matandang tipan ang pagtaliman ni Kristo sa kanyang Ama. Pumarito siya ng may pagtitiwala sa planong pakikipag-isang loob ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, "Ang mga hain at handog na mga hayop ay hindi mo ibig, kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tukdin ang iyong kalooban, ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin." Sinabi muna niya, "Hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog na mga hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan, bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan." Sa kaniya sinabi, "Narito ako upang tukdin ang iyong kalooban." Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Jesucristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili, at iyo'y sapat na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat sa paggalang sa mabuting balita.
Sabay-sabay po ang lahat. Narito ang lingkod ng Diyos, maganap nawa ng lubos ang salita mong kaloob. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Hindi nagtagal at si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig na Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo sa Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako pang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanali kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang gabi sa inyong lahat. Good evening. Sige, batiin natin ang ating mga kasama ng magandang gabi. So, last Sunday na po natin, ika-4 na linggo ng Adbyento. At isang linggo na lang, Pasko na. Yes. Sinong nagsisimbang gabi? Meron din. Okay. Salamat naman. So, yung iba, syempre, hindi kayo available, no? Nasa ano pa rin namin kayo. In spirit, kasama namin kayo. Ha? Sana kasama nyo rin kami, no? Sa inyong mga panalangin. Ang ating ebanghelyo ngayon ay tungkol sa isa sa mga misteryo ng tuwa, no? Di ba? Misteryo ng tuwa ito. Mystery of joy. Ano nga yun? Visitation. Di ba? Mystery of joy yun? Parang hindi tayo sigurado, di ba? Hindi tayo makasagot, yes, opo. Bahala na, di ba? Mamaya na lang natin i-review eh. Well, kung lagi naman natin dinadasal, di tayo magkakamali doon. Ano? Ngayon, ano yung magandang malaman natin sa puntong ito ng ating pagdiriwang sa ika-4 na linggo ng panahon ng Adbyento? Well, ito ay isang hatid ng kagalakan. Kaya nga kasama siya sa mystery of, di ba? Parang hindi pa rin tayo. Joy, mystery, no? So, ano yung magandang bigyan ng pansin dito? Well, itong panahon na ito ng pandemya o ng COVID-19, isa sa mga hindi natin nagagawa talaga ay ang pagbisita. Bumibisita ba kayo? Itong mga, especially last year, kasi pangalawang taong ko na itong hindi nakauwi. O hindi nakapunta sa Dubai ako pumupunta madalas eh. No? Kasi yung pamangkin ko nandun at dinadalaw ko sila for 1 week, 2 weeks. Tapos umuwi rin naman ako sa Pilipinas. So yun ang hindi natin nagawa. So yung nakauwi nitong pandemic. Nakauwi? Yung nga. Kasi yung mahal na ama, no? Condolence, sister, ha? Yan. Hindi ka rin naman umabot, no? Di ba? Na-quarantine ka ata, no? Ganun pa man, andun ka. Nakadalaw ka sa iyong pamilya. Nadamayan mo sila, ika nga, ano? Kasi yun yung talagang, isa sa mga magagandang ginagawa natin. Especially tayo pong mga nasa abroad. Di ba? Yan yung pagkakataon natin na dumalaw at bumusita sa ating mahal sa buhay, yung pamilya ninyo.
So, anong napupunan ninyo pag dumadalaw o bumibisita kayo sa Pilipinas? Masaya. Sino masaya? Siyempre sila. Tsaka parang dumadami, no? Every year na umuwi ka, dumadami yung kamag-anak mo. Di ba? No, nung hindi ka pa nag-abroad, parang... Experience mo ba, sister? Ako naman hindi, no? Kasi wala akong inuuwi. Well, ang ano rito, ang maganda ho rito, yung ginawa ni Maria ng pagdalaw kay Elizabeth o kay Isabel. Kasi yung kalagayan ng dalawa eh. Kasi 'di ba sila ang pagdadalang tao ng dalawa ay medyo mystery rin eh, misteryo. 'Di ba si Maria magdadalang tao sa pamamagitan ng biruin mo 'yon. Sinong gustong magdalang tao na lalang ng espiritu? Wala pa 'yon kasi plano ng Diyos 'yan eh. So nung una, ayaw niyang nagugulumihanan siya, di ba? Sabi nga ng Ebanghelyo kay Lucas, na parang nag-aalinlangan siya. Pero ito'y, sabi niya, kaloob ng Diyos eh. Kaya tinanggap niya na. And even yung relationship niya sa kanyang boyfriend. Sino ang boyfriend niya? Si Jose. O di ba? Yung situation eh. Kaya gano'n na lang yung kanyang yung kanyang nararamdaman. Kaya ito rin si Elizabeth dahil sa katandaan, no, alam naman natin kung gaano katanda, no, nung nagbuntis o nagdalang tao. At yung kalagayan ng kanyang asawa, 'di ba? Sino asawa niya? Si Zacarias, na hindi rin maniwala nung una na magdadalang tao si Elizabeth na napakatanda. No? Kaya gano'n na lang yung nila kasabikan nila sa isa't isa na pagdalaw ni Maria, dala-dala niya yung galak. Kasi, siyempre, no, ito'y lalang ng Espiritu Santo, Diyos ang kanyang dadalhin, no, ang dala-dala niya sa sinapupunan niya ay ang tagapagligtas. Kaya gano'n na lang yung kagalakan na dala ni Maria kay Elizabeth para maibsan ang, sabihin na natin, yung agam-agam sa kanilang mga isip. Kaya sa pagdalaw, kailangan may intensyon yung pagdalaw. Hindi lang tayo dumadalaw para mag-chikahan, no? Ano yung tawag natin doon? Mga marites. No? Hindi lang kayo dumadalaw at bumibisita para lang di ba? Meron kayong mga kaibigan na kapag dumalaw, ang dumi naman ng nyo, ganyan, di ba? Luma na yung nyo, di ba? Parang hindi maganda amoy ng bahay nyo, di ba? Parang yung intention mamuna. Hindi talaga yung dalaw na kukumustahin ka, no? Yung ano bang kalagayan mo, ganyan. Wala. Mamimintas lang. Yung kanyang intention. Well, we must have a good intention pag dumadalaw tayo, kanino man. Kaganyan, yung sinabi ko kanina, pag umuwi tayo, no? Kailangan the intention of meeting makasama nyo ang mga mahal nyo sa buhay. Wala eh. Pag umuwi tayo, ubos. Ang inipon, di ba? Kasi naka-schedule na eh. Boracay, Siargao, di ba? Kung sino-sino pa kasama. Buti kung pamilya mo talaga, no? Kaya pagbalik mo rito, kahit na naman, no? Sana maganda yung intentions. Hindi gastos, pero hindi natin maiwasan talagang hindi gumastos. Pero kung gagastos ka rin lang, dapat rin. Ayan, no? Sa mahal mo sa buhay na, ay minsan sa inuman talaga nauubos eh. Di ba? Tsaka gusto mo yung mamahaling hotel, no? Mamahaling, ewan ko.
Sa bagay, sabi mo nga sa sarili mo, minsan ko lang maranasan bakit hindi ko pa gawin? Pero ang maganda ron, the good intentions of doing these things. Yung gagawin mo isang bagay na mayroong magandang intensyon. Yung makakabuti sa iyo at makakabuti sa kapwa. Yan ho talaga ang ibig sabihin kung bakit tayo bumibisita. Kagaya ni Maria, ang dala-dala niya galak. Di ba? Nung naramdaman ni Elizabeth, yung pagdalaw na ito ni Maria, anong nangyari sa kanya? Naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Ibig sabihin, kahit yung bata naramdaman yung galak, baka mamaya, pag sa ating mga pagdalaw, no? Iba talaga yung pakay natin sa dinadalaw natin. Kaya instead na nagagalak sila ay naiinis. Di ba? Parang gusto ko nang paalisin. Sasabihin sa'yo, alas 10 na, dito ka pa. No? Kasi kung maganda ho talaga yung intention o yung maganda yung kalooban ng dadalaw, kahit umaga na yan parang gustong-gusto kanyang, di ba? Yun ho talaga yung ibig sabihin. Kaya ito si Maria, nung dumalaw, di ba, sabi nga, nanirahan pa siya ng ilang araw kila Elizabeth. Kasi nga, gustong-gusto lang mapagkwentuhan at mapag-usapan yung kanilang mga buhay. Hindi chismis. Yung buhay nila, paano nila Kaya ito, sa panahon na ito ng pandemya, di ba, sabi ko nga, parang kahit yung kakilala mo nga, kamag-anak mo, parang hindi ka pa, ipatuloyin. Kasi nga, tatanungin sa'yo, na-vaccine ka na ba? No? May booster ka na ba? No? Nag-PCR ka ba? No? Pag walang ganun, hindi, alis. Di ba? Kapatid mo na yon, ha? Kasi ito nga yung ginawa ng pandemya sa atin, Pero kahit ganun po yung situation, sana in spirit, kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, di ba? In spirit, kasama namin kayo sa pagdiriwang ng simbang gabi. Sana nga kasama nyo rin kami habang kayo mahimbing na nagtatrabaho, hindi natutulog. Na? Sana kasama nyo rin kami. Yun yung magandang no? Ika nga yung the vibes of each other. No? Alam niyo yung vibes, no? Yung waves. Talagang angkop na angkop. At ito yung dapat nating ginagawa sa ating pang-araw-araw na buhay. Nagiging lang naman talaga, yung naiibsan yung problema, yung malaking suliranin, yung mga dinadala natin na mabibigat, kapag meron taong nagmamalasakit sa iyo. Nagmamalasakit dahil dinalaw ka, binisita ka, at dinamayan ka sa iyong kalagayan. Sabi ko nga, di ba, nung pagdumarating nga yung Pasko, sino bang dumadalaw pag Pasko? Inaanak, di ba? Huwag nyo naman pagtaguan ng mga inaanak ninyo, no? Kasi yan na lang yung pagkakataon na ma-meet kayo. Sa bagay, itong mga inaanak naman, Pasko lang dumadalaw. Pwede naman dumalaw araw-araw, di ba? Kapitbahay lang yun, ha? Sasabihin ng nanay, huwag ka na muna dumalaw. Hintayin mo yung December 25. Parang iba rin ang pakay. Kasi ngayon po, kahit malaki ka na, kahit matanda ka na, o may edad ka na, dalawin mo yung mga ninong at ninang mo. Kasi baka mamaya, mahihina na sila. Kailangan nila ng pag-alala. Baka hindi nyo alam, hindi na nakakalakad ang mga ninong at ninang ninyo. Nung mga bata-bata kayo, kung makapunta kayo sa kanila, sobre lang hinihintay nyo, ngayon naman, suklian nyo ng pagmamahal. Suklian natin ng pagdamay. Ang mga mahal natin sa buhay na ito.
So lalo ngayon po yung mga taong nasalanta ng bagyo, no, ng kalamidad, yung mga taong nawalan ng mahal sa buhay, no, dahil sa pandemyang ito. So ito po yung ibig sabihin ng pagbisita. Ito po ang ibig sabihin ng pagdalaw. May kasamang pagdamay at pakikipagkaisa, yung sinasabi nating solidarity. Kasi kailangan maramdaman natin yun that we are one. Na hindi ka nag-iisa, sasabihin mo sa Kanya, kapatid, sister, brothers, hindi ka nag-iisa sa kalagayan mo. Naririto kami para damayan ka at bigyan ka ng lakas, ng loob. So yan po ang Kaya sana sa Paskong ito, sa pagdalaw sa atin ng Panginoon. Kasi every Christmas naman, ang ibig sabihin nito, dinadalaw tayo ng Panginoon sa ating mga buhay. So, patuloy natin ngayon si Kristo sa ating buhay, sa ating pamilya. At ang sign na ito ay mayroong galak at kapayapaan. Kasi yung fourth Sunday of Advent, no, sabi natin, ay tungkol sa kapayapaan. Di ba? Ano yung una? Pag-asa, pag-ibig, kagalakan, at kapayapaan. Kaya sa araw ng Pasko, damahin natin itong kapayapaan na hatid ni Kristo. If Christ is living in us, in our family, in our community, in our friendship, kung si Kristo talaga ang nasa gitna, there will be peace. Merong kapayapaan at kagalakan. Pagpalain tayo ni Lord. Sabay-sabay tayo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na na may gawa gawa ng ng langit langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. lahat. Natatawang tao siya, lalang na Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kanaroroonan ng mga yumaw. Nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom Sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Kami dumadalangin ngayon sa iyo, Ama, na tulad ni Maria at Elizabeth, buong galak at kababaang loob nawa naming tanggapin ang manunubos sa aming puso't kalooban. Kami dumadalangin at ang aming sasabihin, Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Maging tagapagdala rin nawa ang simbahan ng kagalakan sa sangkatauhan sa mga nagdadalamhati, may sakit, mga matatanda at mga may kapansanan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Maging mulat nawa ang mga pinuno ng bayan sa pangangailangan ng lahat tungo sa makatarungan at mapagmalasakit na pamahalaan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Igalang nawa namin ang mga karapatan ng mga sanggol sa sinapupunan, maging mulat nawa kami sa pangangailangan ng mga nagdadalang tao at magsilbing modelo naman ng pagpapakabuti sa kabataang Pilipino. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Magkaisa nawa ang mga pamilya at magkakaibigan. Suportahan nawa nila ang bawat isa at maging bukas sa pag-unawa at pagpapatawad. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Yakapin mo nawa, Ama, sa iyong pag-ibig at galak ang mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo.
Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ama namin, halina at dinggin at palakasin mo ang iyong bayan upang tulad ni Maria, mapuspos kami ng bagong buhay, kagalakan at lakas sa malulahating pagdating ng iyong minamahal na anak na nabubuhay at naghahari kasama mo magpasawalang hanggan. Amen.